Hello guys, panoorin nyo tong napaka-real talk na video na to kasi talagang matatamaan yung mga matatamaan. Kaya tara guys, panoorin na natin. Let's go! Parang pinalapit ang mumukha pa niya sa akin kasi na ako pa yung nagloko. Hindi naman ako magiging ganyan kung di mo pagsasalita ng kung ano-ano eh. Porkit ganyan kasi ang trabaho mo tapos ako ito. Ako, nagtatrabaho ka ng maayos pero maayos ako nakikitungo sa'yo. Pero ako nung nagtatrabaho sa Dubai, nakuha mo pa akong ganyanin. Pinagawan kita ng brace. Niregaluhan kita ng iPhone 13. Tapos ganyan pa isusukli mo sa akin. Kapal naman ang mukha mo magsalita ng ganyan. Dapat minsan bago ka mag-react, tanungin mo sarili mo kung bakit ko ginagawa sa'yo yan, bakit bumabalik. Nasa iyo ang problema, hindi sa akin. Dapat nga nakinig ako sa mga kaibigan ko na kapitbahay mo eh. Naniwala ako na lalakero ka eh. Ayan na guys, ito na yung masakit na kahit loyal ka, niloloko ka pa rin. Minsan kasi sa isang relasyon, sariling paghihirap na lang natin yung ating nakikita. At puro mali na lang ng mga partner natin yung ating napupuna. At hindi man lang natin masilip yung mga sarili nating mantsa. Madalas, kahit ikaw na yung may mali, nagagawa pa rin natin baliktarin. At madalas, kahit ikaw na yung nakapanakit, gusto mo yung simpatsya ng mga tao na sayo pa rin. Maraming ganyan, pero hindi ko nilalahat ha. Yung ugaling pabiktim sa kwento. Para siya yung magmukhang tama sa mga tao. Na kayang sirain ang partner. Kahit alam niyang siya ang may depekto. Na kayang paikutin lahat ng nasa paligid. Makita lang na mukha siyang apektado. Hindi ko alam kung may konsensya pa ba yung mga taong ganito. Kasi kung meron, bakit gano'n nasaan? Isipin muna natin yung kahantungan. Sa isang sitwasyon na pagbibintangan at paparatangan yung isang taong wala namang nagawang mali. O yung taong wala namang ginawa kundi mahalin ka lang. Huwag puro magandang nagawa ang isipin, kundi yung mga mali rin. Minsan kasi iniisip mo na ikaw ang biktima, pero ang totoo, ikaw ang salarin. Ikaw yung salarin kung bakit nagbago siya. Minsan, hindi dahil sa meron siyang iba, kung hindi natuto lang siya magpahalaga ng sarili niya. Sa sarili niya na hindi mo na ibigay noon, kung panahong sobrang mahal ka pa niya. At ayan na nga guys, yan talaga ang real talk. Proven ko na siguro yun kasi before, kasi nga, gusto ko lang siyang makapag-message sa akin or gusto ko lang siyang matawagan, ganun. Ako yung naglo-load sa kanya, then nasira yung phone niya, then ayun, pinadalhan ko, bumili siya ng cellphone. Pero ang hindi ko alam is, ginagamit niya yung cellphone to chat other girl and of course the load also. Na ang expect ko is ako lang yung chat niya, tatawagan niya, yung anak namin, tatawagan niya, ganun. Pero hindi, ginagamit niya yung phone and load to the other girl. Pero ganun talaga ang buhay, hindi natin mababago yung isang tao na ganun na talaga ang gawain. As if now, ganun pa rin naman. So, that's back way 2019, I think, 2020 or 2018. And then, last year, 2022, December or January 2023, ganun nga, ginagawa niya pa rin yung mga ginagawa niya nun. Although, hindi na ako nagbibigay sa kanya ng kahit anong penny sa kanya. Pero, yun nga, he texting and calling someone that he deserved. Maybe he deserved the love. Hindi man sa akin, siguro sa iba niya nakukuha yung tunay na pagmamahal. Hindi sa akin at hindi sa anak namin. Hindi siya masaya sa amin, hindi siya masaya sa akin, and hindi siya masaya sa anumang mga desisyon namin noon last January. Kasi nga, nagkabalikan kami but it's not to work. Maybe it's like been week only and that's it. And then I found out that he living with a girl there and it's hurt for me because hindi ko man aminin pero siguro nga nagipagbalikan ako not because gusto ko lang ng buong pamilya sa anak ko kundi yun nga dahil siguro mahal ko pa rin naman siya, diba? Hindi naman kasi ganun madali mag-move on yung taong may anxiety, depression or postpartum since I giving birth with my child. So hindi ko alam. Pero as now, I'm happy naman kasi
my baby girl was already a big girl now, and then she is very, I think she will become successful soon because napakatalino niya, napakatalinong bata ng anak ko. So wala akong pagsisisi na nasa akin yung anak ko. As now, wala pa naman akong inaaway kasi I'm totally fine and totally clear in my head that hindi na talaga kami kakabalikan, and as a family, whole family. Yeah. And I don't think I want the co-parenting to my daughter. Sustento lang. Ipadala niya lang yung dating sustento, yun lang. Kung hindi man niya ipadala, then yun na ang magkakagulo talaga. Gulo talaga yun. So, that's it. Thank you for watching, guys.